Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila ay aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung kayo po ay narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayoy, ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid," wika ni Jesus. Sumagot si Marta, "Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay." Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, kahit mamatay, ay mabubuhay kailanman." Pinaniniwalaan mo ba ito? "Opo, Panginoon," sagot niya. "Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, no? Balik na tayo, naririnig na tayo sa barangay. Magandang umaga po, maulang umaga. Magandang umaga rin sa mga nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito, ginugunita natin ang magkakapatid na sina Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro. Sabihin nyo nga yung mga pangalan ng tatlong magkakapatid. Yan. Sila yung mga tinuguriang kaibigan ni Jesus. Pwede nating sabihing malapit na kaibigan din. Bakit naman hindi? Talagang sinasadya pa ni Jesus ang kanilang tahanan para sila ay dalawin. Para dalawin. No? Tuwing pupunta sa Betania, no? Dinadalaw, sinasadya talaga ni Jesus ang bahay ng magkakapatid. Di ba ganon, no? Kapag close kayo ng magkakapatid o close kayo ng isang kaibigan, dadalawin mo, pupuntahan mo. No? Pero kung hindi kayo close, ay kahit magkapatid kayo, di ba? Tingnan mo, dumadalaw pa ba mga kapatid? Ay, hindi na. No? Hindi na kasi close. No? Pero pag malapit kayo sa isa't isa, talagang dadalawin, sasadyain. No? Kaya nang nangyari sa ating ebanghelyo, dumalaw si Jesus. Pero, burol noon ni Lazaro. Burol. Dumalaw si Jesus sa magkapatid na Santa Marta at Santa Maria para sila ay, anong pakay ni Jesus? Para makiramay. Para sila'y damayan. Diba? Kasi magkakaibigan Diba? Kapag alam mo yung kaibigan mo, nagdadalamhati, anong gagawin mo? Dadamayan mo. Kapag yung kaibigan mo nasasaktan, anong gagawin mo? Bibisitahin mo. Pupuntahan mo. Aaliwin mo. Diba? Pagagaanin mo ang nararamdaman. Para sa iba, pwedeng isipin, huli na ang pagdalaw ni Jesus.
Kung kailan patay na, saka dadalaw. Kung kailan hindi na siya kailangan, saka siya pupunta. Kung kailan wala na si Lazaro. Hindi naman totoo yun. Kasi kahit naman nung nabubuhay pa si Lazaro, talagang dumadalaw si Jesus. Pero para sa iba na nakakaalam na kaya ni Jesus pagalingin ang sakit, kaya ni Jesus, di ba? Pinakita ni Jesus kung ibang tao nga napapagaling niya, kaibigan pa. Para sa iba, pwede nilang sabihin, huli ng lahat. Ba't ngayon ka pa dumating? Kung kailan patay na, kung kailan wala na. Marami sa atin ganyan, di ba? Kung kailan patay na, saka uuwi yung nasa abroad. Tama ba? Oh, kung kailan patay na, saka nagkikita-kita magkakaibigan. Tama ba? Oh, kung kailan wala na, saka naman iiyak-iyak yung mga anak nung nabubuhay. Ayaw dalawin ng magulang. Tama ba? Pero, iba si Jesus. Iba. Para sa mga tao, pwede nilang sabihin, huli ng lahat. Kahit nga si Santa Marta, ang sabi niya, Panginoon, kung kayo po'y naririto, sana hindi namatay ang aking kapatid. Pero iba talaga mag-isip si Jesus. Iba ang karunungan ng Diyos sapagkat sinadya niya na dumalaw kung kailan burol na. Sinadya niya na pumunta kung kailan patay si San Lazaro. Talagang sinadya ni Jesus dumalaw kung kailan wala na si Lazaro. Ito ay para ipakita na may plano ang Diyos. Para ipakita na may plano pa rin ang Diyos. Para ipakita sa magkapatid, sa mga tao, ang kadakilaan ng Diyos. Para mamramdaman ng magkapatid na magaling talaga ang Diyos. Hindi ba? Gano'n naman. Paano mo masasabing nakapagpapagaling ang Diyos? Siyempre, kailangan mo muna magkasakit. Tama? Paano mo mararamdaman sa sabing, uy, ang galing ng Diyos. Nakapagpapagaling, kailangan magkasakit. Diba? Paano mo masasabing magaling ang Diyos? Kailangan mo munang humarap sa problema at masolusyonan ang iyong problema. Pwede ba yun? Yung magkakaproblema pa lang, andyan na agad yung Diyos? Hindi mo mararamdaman yung kagalingan niya. Kaya natin nasasabing, ang galing. Kasi, tinulungan tayo. Kasi, napagaling tayo. Kaya, hindi totoong huli na ang lahat. Talagang, tinuon ni Jesus para maramdaman ng magkapatid na magaling si Jesus. Para maramdaman ng magkapatid na, ay, mahal talaga kami ni Jesus. Di ba minsan, katulad din tayo ni Santa Marta, ganun mag-react. May panunumbat. Sa mga panahong nawalan o namatayan tayo, sa mga panahong bagsak tayo o may sakit, nahihirapan, ano nasasabi natin? Panginoon, kung andito ka lang, sana hindi nangyari sa akin ito. Di ba? May mga ganyan tayong drama di ba? Lord, ba't mo naman ginawa ito? Lord, ano man naman ito? Ba't naman nangyari sa akin ito? Pero, hindi katulad ng ginawa ni Jesus kina Marta at Maria, hinayaan niya na dumating siya kung kailan huli ng lahat. Kung kailan bagsak na bagsak ang magkapatid. Hinayaan niya para ipakita na may plano pa rin ang Diyos. May plano pa rin ang Diyos. Yun ang maganda. No? Yung mga panahong bagsak na bagsak tayo, sakit na sakit tayo, hirap na hirap tayo, tandaan, may plano pa din ang Diyos. Kaya nga ang tanong ni Jesus kay Marta, pinaniniwalaan mo ba ito? Ibig sabihin, hinihingi ni Jesus ang ating pananampalataya.
kinukuha ni Jesus ang pananampalataya ni Marta, na sa halip na magluksa, ang kailangan, paniwalaan. Yun ang hinihinging tugon ni Jesus kay Santa Marta. Kanang umiyak, maniwala ka lang. Mabuti na lang, si Marta natuto na. Alam na ang isasagot niya. Naalala nyo yung kwento nung dumalaw minsan si Jesus sa magkapatid? No, si Marta, busy. Anong ginawa? Nag-aasikaso, nagluluto, di ba? Sino yung naupo kasama ni Jesus? Si Maria. Sino yung sinabi ni Jesus na pinili niya ang mas mainam? Si Maria, di ba? Siguro natuto na si Santa Marta, no ba? Oo nga naman, dapat maniniwala ako kay Jesus. Dapat si Jesus lang. Natuto na si Santa Marta. Kaya nga ang sabi niya, nung tinanong siyang, naniniwala ka ba? Ang tugon ni Santa Marta, opo, Panginoon. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Ang galing, natuto si Santa Marta. Kaya nga siya yung sumalubong kay Jesus. Siya yung pumunta kay Jesus. Dahil natuto na siya. Dahil alam niya, may plano ang Diyos. Mga kapatid, ito ang pinapakita ng ating pagdiriwang at ebanghelyo sa araw na ito, na sa panahong akala natin, iniwan tayo ng Diyos. Isipin natin, hindi yan totoo. Dahil ang totoo, mayroon pa siyang plano. Meron pa siyang pinaplano. Kailangan lang maniwala. At bilang tugon, kailangan laging may pananampalataya. Amen? Amen.